high school life ay halos magkakasama ang buong klase. Di katulad sa college ay kukuha ka ng mga subjects na minsan hindi mo kasama yung mga kaibigan mo. So yung mga bagay nito ay sarap alalahanin. At marahil buo pa sa ating kaisipan, malinaw pa o klaro pa ang mga kasiyahan nung buhay natin nung tayo po ay nag-aaral nung high school. So sa hapong ito ay tayo po yung mag-aaral at babalik po tayo, balik tanaw o pagpaalala sa pangyayari dito po sa libro ng Acts kung paano ang banal na spirito ay bumaba at pinuspos ang mga apostles at sila po ay nag-preach na kung paano sila po ay binigyan ng kapangyarihan ng banal na espiritu. So sa gabing ito, ang ating pong paksa na pag-aaralan ay yung the power of the gospel. Ang kapangyarihan ng ebanghelyo. So kung babalikan po natin ang ating mga buhay, nung tayo po ay hindi pa nakakilala sa ating Panginoong Kristo at ang ebanghelyo na ating pong narinig, kung ito po yung dahilan kung bakit tayo po ay nagkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoong Kristo. Kasi naalala ko nung ako po ay bata pa, ilang beses po ako tumanggap. Pag nag-invite ang pastor, tatayo po ako. Ang sarap ng pakiramdam na tatayo ka tapos lalakad ka dito sa harap, tapos kinukuha ka, kinakausap ka, hanggang dumating yung time na walang kumakausap sa akin. Okay? Kasi nag-i-enjoy. At dumating yung time na sa takot din, okay? Dahil sa takot ng burning hell, nanonood kami ng video about hell. Okay? Yung sitwasyon ng mga tao doon sa impyerno, napakapangit. So doon natakot ako. So ulit, tanggap na naman ako. Hanggang dumating yung time na kami po nalipat dito sa Project 6. At sa tulong po ng Sunday School teacher, ay binahagi po sa akin, ito yung ebanghelyo. Okay? Yung ebanghelyo. Kaya sa ebanghelyo na atin po narinig at yung banal na sa kilos ng banal na spirito sa kanyang kapangyarihan ay nauunawaan po yung nauunawaan yung ebanghelyo, salita ng Diyos, at nandun po yung kilos ng banal na espiritu. So dito sa Acts chapter 2 na atin pong binasa, sabi dun sa passage na binasa natin sa verse 37 ng Acts chapter 2, sabi dito, "Now when they heard this," nang narinig nila ang mga ito. Ano itong narinig nila? So, atras tayo. Okay? At narinig nila ang mga bagay na ito na kung saan nag-create sa kanilang puso, sabi dito, they were pricked in their heart. Okay? So, narinig nila ang isang bagay. Ano itong narinig nila? Ito po yung ebanghelyo. At sino po nagsasalita rito ay walang iba kundi si Pedro. At kilala naman natin kung sino si Pedro. Siya po yung tagasunod ng ating Panginoong Kristo. Nung una ay padalos-dalos sa kanyang mga kinikilos, hindi pinag-iisipan at maraming kapalpakan. At nung dumating yung time na si Jesus Christ po ay hinuli, yung kanyang tapang na ipinakita ay bigla pong nawala. Natakot po siya. Pero dumating yung time ng ating Panginoong Kristo, namatay, at after 3 days, nabuhay muli, nagpakita po siya kay Pedro. At nung nakita ni Apostle Peter, si Jesus Christ, at dito po, nagkaroon na po siya ng tapang hanggang sa kanyang pong kamatayan. So ang pangyayari po dito, nung bumaba ang banal na spirito, ang mga apostoles ay nagwika ng iba't ibang lingwahe. At ito po ay nakarating sa ibang mga tao. Nung narinig nila, sila po ay pumunta sa lugar na kung saan ang mga apostles ay nandoon at napatunayan nila na iba-ibang lingwahe ang kanilang naririnig. Meron doon na ibang bayan at naunawaan niya yung sinasalita ng ibang apostles. So, dito sa tulong po ng banal na spirito ay nakakapagsalita po sila at naitatranslate nila yung ebanghelyo sa ibang lingwahe. Kaya lang, ang iba po ay na-amaze, ang iba po ay nagkaroon ng duda. Sabi dito sa verse 12 ng chapter 2, "And they were all amazed," doon sa kanilang narinig, dahil iba-ibang lingwahe. At alam nila itong mga tao na ito ay isang lingwahe lang. Itong mga Hudyo na ito, alam nila yun ang lingwahe nila, pero bakit nagsasalita ng ibang lingwahe? So na-amaze sila. And were in doubt, ng iba naman ay nagdududa.
saying one to another, "What meaneth this?" Others mocking said, "These men are full of new wine." So, baka lasing lang yan. Kung bakit ganun yung nangyayari. Verse 14, ito po yung transformation na nangyari po sa buhay ni Pedro. But Peter, standing up with the 11. Dati ay may takot. Ngayon po ay hindi na siya natatakot na ipakilala, ibahagi ang Panginoon Kristo. Standing up with the 11, lifted up his voice and said unto them, "Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words." Okay. Andito po yung kanyang tapang. "For these are not drunken." Akala nyo lasing po sila, pero hindi. "As ye suppose, seeing it is but the third hour of the day." Alas 9 ng umaga, lasing, hindi po pwede. Hindi sila nakainom. Sabi dito, "But this is that which was spoken by the prophet Joel." So sa libro ni Joel, nandun yung propesiya na ibubuhos ng Diyos ang banal na spirito at ang mga tao po ay magpo-prophesy. At ang tao dito ay mapuspos ng banal na spirito at sila po ay magsasalita ng ibang lingwahe. So ito po yung panaliwanag ni Pedro dito. Kaya sabi dito sa verse 37, "Now when they heard this, they were pricked in their hearts." So ano itong narinig nila na ibinahagi po ni Pedro? At sabi sa verse 21, "And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved." So nandun yung binanggit niya. Kung sino man ang tumawag sa Panginoon, siya po ay maliligtas. Verse 22, "Ye men of Israel, hear these words." Makinig po kayo at importante ang aking sasabihin sa inyo. "Jesus of Nazareth, a man approved of God." So katotohanan ang itinuro po ni Pedro dito about sa ating Panginoon Kristo. So ebanghelyo. Okay? Ito po yung kung sino ang Panginoon Kristo, ang kanyang ministry na ginampanan po dito hanggang siya po ay namatay, hanggang siya nabuhay at umakyat po sa langit. So ito pong laman ng ebanghelyo. So a man approved of God among you by miracles and wonders and signs, which God did by him in the midst of you, as you yourselves also know. So nakita nyo yung ginagawa ng Panginoon Kristo na ito. At siya po ay binigyan ng ginabayan ng Diyos na sa kanyang paggawa ay maunawaan ng mga tao na siya po ang Kristo. "Him being delivered the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain." Ito yung si Kristo na galing sa langit at siya ay pinako. Okay, siya dinala doon sa krus ng Kalbaryo at pinako at siya'y namatay. "Whom God hath raised up." Siya po ay binuhay. Saan kayo nakarinig na isang patay ay nabuhay muli? So kung tao, wala pong kakayahan. Pero sa buhay po ng Panginoon Kristo, siya po ay bumuhay ng patay. Okay. May mga instances sa gospel ng Panginoon Kristo ay nagbuhay ng patay. Pero dito, ang Panginoon Kristo siya ay nabuhay, siya ay binuhay, itinayo ng Diyos at ng banal na Espiritu, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be holden of it. For David speaketh concerning him, para mas madagdagan ang kanilang panguunawa, hindi lang tinuro ni Apostol Pedro dito ang Panginoon Kristo, kundi binanggit niya si David. Na sino si David? Ang kinikilala po ng Israel. Sabi dito, "For David speaketh concerning him," even David, na kinikilala ninyo na hari, at alam ninyo sa lahi ni David ay mayroong tatayong hari. So, may binanggit si David patungkol sa Panginoon Kristo. "I foresaw the Lord always before my face, for he is on my right hand, that I should not be moved. Therefore did my heart rejoice, and my tongue was glad. Moreover, also my flesh shall rest in hope, because thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One
to see corruption. So makikita niya rito, binabanggit niya rito na ang Panginoon Kristo ay nabuhay muli at siya din po dahil alam nila na si David ay namatay at alam nila na nakalibing doon sa nakasama nila si David, pero si David din po ay magkakaroon ng panibagong katawan. Thou was made known to me the ways of life, thou shalt make me full of joy with thy countenance. So makita po natin dito kung paano ay pinaliwanag ni Pedro at kung paano din si David ay kinilala niya ang Panginoong Kristo. Kaya pagkatapos maipaliwanag ni Pedro ang mga bagay na ito at naunawaan po nila, ito po yung resulta sa verse 37. They were pricked in their hearts. So sa kapangyarihan po ng Ebanghelyo ay makikita po natin ang mga senyales kung paano kumilos po ang banal na Espiritu. Number 1 na makikita natin sa verse 37 dito ay mayroong deep conviction. Sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, pag ang Ebanghelyo ay ating narinig, magkakaroon po tayo ng malalim at matibay na pananalig at pang-uunawa sa salita po ng ating Panginoon. So dito, narinig nila ang Ebanghelyo ni Kristo at sila po ay nagkaroon ng pananalig, malalim na at matibay na pananalig. Kaya ito pong resulta sa kanila. They were pricked in their hearts, na ibig sabihin parang sinisinsil ang kanilang puso. Okay? So deep conviction. Kung balikan natin yung ating mga buhay, nung narinig natin ang Ebanghelyo, may iba sa atin lumuluha. Ito ako sa harap ng Diyos. Ito ang ginawa ni Kristo para sa akin. Sino ako sa harap niya? Okay? Para lang ipagpalit yung buhay niya sa buhay ko, para tubusin kami. So ito po yung resulta. Okay? Nagkaroon ng kurot sa kanilang mga puso. And said unto Peter and to the rest of the apostles, Men and brethren, what shall we do? So after na magkaroon ng deep conviction, bunga ng kapangyarihan ng banal na Espiritu o kapangyarihan ng gospel, makita natin dito na mayroon tinatawag na open confession. Ito yung pag-aamin, okay? Na sa kanilang narinig, okay? At naunawaan nila na malalim, ito yung lumabas sa kanilang bibig. What shall we do? Okay. Nung narinig din natin ang Ebanghelyo, ano ang dapat kong gawin? So tinuturuan tayo. Okay? Nandun na ang pastor ay tuturuan tayo, pinapasunod tayo sa panalangin ng acceptance at sumusunod tayo. Pero nandun yung damdamin na atin pong nauunawaan. From minsan, pwede na po itong ma-fake eh. Kunyari, susunod-sunod. Kasi bakit? May nakita, may gustong ligawan eh. Kasi alam naman natin na ang Baptist hindi pwede manligaw unbeliever, so kailangan maging Kristiyano. So tanggap din siya, kunyari Kristiyano. Okay. Sa dulo, hindi naman talagang tagos sa puso yung ang pag-unawa niya, panalig niya doon sa Ebanghelyo. So hilaw. Sabi nga ni Pastor Sangnap sa kanyang Bible study, Kristo sanguso, hindi po sa puso. So dito, kung puso po ang naabot ng panguunawa natin sa Ebanghelyo o na-preach sa atin, sa kilos po ng banal na Espiritu, nagkakaroon ng deep conviction at open confession. So dito ang mga tao nagsabi, Men and brethren, what shall we do? Umaapoy. Gustong-gusto na nila na matanggap yung pangako. Gusto na nila na marating yung susunod na hakbang. Pag ang isang tao excited, ano na yung sunod kong gagawin? Diba? So kung step by step man yan, excited na, atat na yung susunod na gagawin. So dito sa verse 38, Then Peter said unto them, Repent! Nagtatanong kayo kung anong dapat yung gawin, ito ang dapat yung gawin. Magsisi kayo ng inyong mga kasalanan. Aminin nyo na kayo ay makasalanan. Narinig yung Ebanghelyo, tagos sa puso, nanalig kayo, at naniwala kayo kay Kristo, anong sunod yung gawin? Kayo po ay maghingi ng tawad, na ibig sabihin, talikuran yung dating ginagawa. 180 degrees, tapos move forward. Ibig sabihin, maiwan.
Hindi yung 360 na pagharap mo, yun pa rin po. So yun po yung resulta ng Ebanghelyo sa atin. Sinuko natin yung buhay natin, narinig natin yung Ebanghelyo, nagsisi tayo na ating mga kasalanan. Na ibig sabihin, new creature na po tayo. Hindi na po old. Therefore, iwanan na po natin. Sa panahon ngayon, yan yung hirap na po makita sa buhay ng isang Kristiyano. Na kontento na ang isang Kristiyano na sa kanyang puso alam niya na siya ay Kristiyano, na siya ay ligtas. Pero sa kanyang pagkilos, wala na po. At yan po yung nakakalungkot. Okay? Ano na tayo? Sumasabay na tayo sa agos ng mundo. Okay lang, kasi sa puso ko, Kristiyano ako. Pero hindi po yan ang gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon dapat nakikita din sa ating mga kilos. Kristiyano ka, tapos nagre-rebelde ka. Sinasabi mo na ikay Kristiyano, tago sa puso ang Ebanghelyo. Ba? Na-convict ka doon sa kilos ng Holy Spirit, sa narinig mo. Tapos, nagre-rebelde. Hindi maganda. Okay? Hindi mo pwede idagdag si Kristo sa pagre-rebelde mo at sasabihin mo, okay, pwede na akong magpatuloy sa buhay kong Kristiyano. So ito po yung dito, repent, maghingi ng tawad, talikuran. Ayaw na, kumbaga, tanggihan na yung dating ginagawa, ayawan na po. At ang isa pa dun sa makikita natin sa panahon ngayon, ito yung last days na binabanggit po dito na ang mga mananampalataya ay lumilihis o humihiwalay na sa kanilang lifestyle na pagiging Kristiyano. Marami sa atin, Sunday na lang ang pagiging Kristiyano. Yung kanilang yung kanilang ginagawa. Paglabas ng church, wala na, balik. Ang ginagawa ng mundo, ini-enjoy na rin ng isang Kristiyano. At ang tanong doon, sa ginagawa mo na yan, nakakatulong ba yan na ma-develop ang iyong pananampalataya? So, minsan hindi na iniintindi kasi bakit? Kristiyano na ako sa puso. Pero hindi eh. Okay? So, dapat dito mayroong action. So, sabi ni Pedro dito, naintindihan ninyo, so ito ang gagawin ninyo. Naghahanap kayo ng susunod na gawin, repent. Pagkatapos kayo magsisi ng inyong kasalanan and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Okay, dahil kayo'y napatawad na ng inyong mga kasalanan. Naghingi kayo ng tawad, inacknowledge na kayo makasalanan, pinatawad kayo ng Diyos according sa 1 John 1:9. Okay? Kayo ay magpabautismo, nang ibig sabihin, i-declare nyo sa publiko na kayo ay anak ng Diyos, na kayo ay willing na magpasakop o willing na sumunod sa ating Panginoong Kristo. So ito po yung ginagawa natin dito. Ang baptism hindi lang po for membership, kundi pinapakita po natin sa publiko, ako ay anak ng Diyos. Susunod ako kay Kristo. So ang dapat natin gawin, panindigan natin. Ipamuhay natin yung pinakita natin doon sa baptism na ikay nilubog, pag-ahon mo, ikaw ay bago ng nilalang. At dapat ipamuhay po yan. So, for the remission of sin, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. So makikita natin dito, sa kapangyarihan ng Ebanghelyo ay mayroong plain direction. Ito ang dapat mong sundin. Anak na tayo ng Diyos, ikay isang Kristiyano, ang sabi ng Biblia, ito ang dapat gawin. Wala tayong gawin, kundi sundin natin yung sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Diyos. Okay. Sunod dito sa verse 41. Basahin natin verse 39. For the promise is unto you, unto your children, and to all that are afar off, even as many as the Lord our God shall call. And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Then they that gladly received his word were baptized. After nila na sila nagrepent ng kanilang kasalanan, sunod na command sa kanila, kasi naghingi sila kung ano dapat nilang gawin, sila din po kaagad-agad ay nagpabautismo. Minsan hindi maunawaan bakit pinapatagal pa na magpabaptize. Mayroong
binobible studyhan, ilang taon na, ayaw pa rin magpabaptize. So, hindi natin sila mapilit dahil ano nila yan decision nila. Pero mas masarap na pag ikay nakakilala na sa Panginoon, okay? Ipakita sa publiko na ako ay na tayo ay niligtas na ng ating Panginoon Kristo. Then they that gladly received His word were baptized, and the same day there were added unto them about 3,000 souls. So, lahat ng nakikinig doon, okay, naunawaan nila yung Ebanghelyo. Kumilos ang Holy Spirit, tagos sa kanilang mga puso. Nung tumagos sa kanilang puso, anong gagawin namin? Sabi ni Pedro, magsisi kayo ng inyong kasalanan. Tanggapin niyo na kayo ay, aminin niyo na kayo ay makasalanan. At kayo ay papatawarin pagkatapos ay magpabautismo. Okay? At dito makikita natin dito, sa verse 41, na sa kapangyarihan ng Ebanghelyo, kapangyarihan ng banal na Espiritu, ay makikita natin dito na mayroong joyful reception. May kagalakan. Okay? May kagalakan na tanggapin yung tinuturo. So ito po isa sa mga ebidensya din ng isang anak ng Diyos. Nagagalak siya. Na every Sunday, every prayer meeting, o kaya sa oras na itinalaga mo para sa Diyos na ikay mag-aaral, masaya ka na na pag-aralan at masaya ka na tanggapin mo yung salita ng Diyos na binabanggit sa iyo, na pinag-aaralan mo sa Biblia. So ngayon, nandito pa tayo sa church. Ano yung damdamin natin? Nagagalak ba tayo na sa oras na ito, makakarinig tayo ng salita ng Diyos na ating ipamumuhay, na ating i-apply sa ating mga buhay? O baka paglabas dito, nakalimutan na rin natin. Okay? So ito yon, mayroong joyful reception. Kaya sabi nila dito, and they that gladly receive His word were baptized. Okay. Natanggap nila, masaya na tinanggap nila yung itinuturo po sa kanila. So, panglima, kaya na makikita natin dito na yung kapangyarihan ng Ebanghelyo o kapangyarihan ng banal na Espiritu, dito po sa verse 42 pa rin. Okay. Makikita natin dito yung steady progression na tinatawag. Nasabi dito, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Okay. Dito ay naglaan sila ng panahon, inano nila ang kanilang sarili na matutunan yung mga doktrina, yung matutunan yung itinuturo ng mga apostoles sa kanila. So, ang sarap ng damdamin ng ganun. Siguro, nung nakita ito ni Pedro, nag-enjoy siguro sa mag-preach. Okay? Nung kami po ay nasa Bacolod, pumunta kami na Pontevedra at nakapag-church kami doon sa church nila Pastor Lori. First time ko makarinig doon sa worship service, lagpas ng 1.5 oras. At sinubukan ko magtingin-tingin sa likod, walang nagatingin ng relo. Nag-i-enjoy silang makinig. Sabi ko, gawin kaya yan sa Project 6, no? Siguro 1 oras pa lang, gumaganon na. O kaya marahil, baka may pupupi sa likod dyan. Salita yan ng Diyos eh. Dapat mag-enjoy tayo. Okay? Dapat merong progression. Narinig mo na ito, dapat gusto mo pang matuto. So kaya na tayo nandito eh, para matuto. Hindi para mag-recharge ng pagiging Kristiyano. Punta dito, okay, labas ako ulit kasi 1 week ako masyado na sa mundo eh. So parang nanghina ako. Punta ako sa church, na-recharge na naman ako. Paglabas, pambuhay naman. Hindi eh. Okay? Dapat nandun na tayo ay mag-aral. So hindi lang po yung pag-aaral and fellowship. Ito yung naituro dito ni Pastor James sa aming continuing education about fellowship. Tinatawag natin ang pagtitipon-tipon na fellowship at ano ang ginagawa? Kwentuhan. Anong pinag-uusapan? Mga bagay na malayo sa Diyos. So tatawagin pa natin na fellowship? Siguro kwentuhan kasi wala kang mapapala sa pinag-uusapan. Misa may fellowship tayo, anong ginawa nyo doon? Kumain. So sabi nyo lang na kumain kami. Nagkainan. Kumain. Pero yung fellowship, ito yung pagsasama-sama at mayroong sharing time. May pinag-uusapan na salita ng Diyos. Kaya nagbabahagi ng kanyang natutunan sa kanyang
quiet time. O kaya nagkikita, nagsishare ng problema, sige, pray po tayo. Yan po yung fellowship. Minsan nababanggit, tara, labas tayo, fellowship tayo. Kain tayo sa labas. So pwede na rin tawagin ang panunod ng sine na fellowship. Kung ganun lang po yung pangunawa natin sa fellowship. So kung mayroon po na pinag-uusapan patungkol sa salita ng Panginoon, patungkol sa Diyos, yan po yung totoong fellowship. So ito po yung ginagawa ng mga converts dito. Hindi lang po sila nag-aaral, kundi nag-i-enjoy sila sa fellowship. Sharing time. Grabe yung natutunan ko. Ilan sa atin, ilan sa atin na after marinig yung salita ng Diyos, pagkatapos sa labas ay nagkikwentuhan. Grabe yung ito yung naintindihan ko. Grabe yung pangungusap ng Panginoon sa akin. Siguro mabilang na lang ng daliri. Dahil paglabas dyan, saan tayo? Anong gawin na natin? Saan tayo kakain? So usually yun ang nangyayari. Pero dapat merong fellowship. And in breaking of bread and in prayers. So nag-i-enjoy sila sa ganitong mga ginagawa. Ilan sa atin na nag-i-enjoy pagdating ng prayer time? Kung nag-i-enjoy tayo sa panalangin, attend tayo ng prayer meeting. Okay. Narinig ko dati isang pastor na naghamon, sino sa inyo ang naniniwala sa panalangin? Ang dami nagtaas. So, umattend kayo ng prayer meeting. Kasi Wednesday, konti lang ang umaattend. So, naniniwala sa panalangin pero hindi makapunta sa prayer meeting. So, ito po yun. Makikita natin yung steady progression. Okay? Hindi lang kontento. Gusto pang madagdagan ang kaalaman. Kaya nga, ang ginawa ni Pastor Nasita, hindi na sa Bible school, ito dapat ituro, yung mga doctrines. Dito na sa church. Magtitrain ka pa ng 4 na taon para magamit. So, dito na nakaupo. Na after matrain, gagamitin talaga kaagad. Kasi pag graduate niyan, hahanap pa sila ng church. Mag-aantay pa kung sino magko-call sa kanila. Kung walang mag-call, hindi magamit yung natutunan. Magtuturo na lang sa school. Maraming graduate po na nag-a-assist sa mga school. Hindi naibahagi yung natutunan. So dito sa church, yung po ang ginagawa. So tayo, mga theologians na, sana may certificate, para after ng ilang taon na natutunan natin, graduate na tayo, pastor na. Pwede na tayo mag-preach. So ito po, steady progression. Pang-apat, dito po sa verse 44 at saka 45, and all that believe were together and had all things common, and sold their possessions and goods, and parted them to all men as every man had need. So makikita natin dito yung hearty cooperation. Galing sa puso, hindi po sila pinilit na ito yung gagawin nila, decision po nila na ito yung gagawin nila. So nagbenta, kung ano yung pag-aari nila para sa gawain ng Panginoon, ito yung gagawin natin. O kaya may mga kapatiran na nandoon, na kapareho nila, na nampalataya at nanalig, narinig nila ang ebanghelyo, pero nakita nila ang kanilang pamumuhay parang kapos. Anong ginawa ng iba na may kaya? Sila po ay binahagian. Hindi na nag-antay marahil ito na humingi pa, kundi sila mismo nagkaroon ng concern sa kanilang mga kasamahan. Okay? Kasi kung ito mangyayari sa atin, lahat siguro tayo ay masaya ang buhay, no? Na hindi na kailangan magtrabaho kasi may magbibigay naman. So, hindi naman siguro pwede na manghingi lang ng manghingi. Pero ito makita natin dito, yung resulta ng ebanghelyo sa kanila. Okay? Na sila po ay nagbahagian kung anong meron po sila. So, meron pong hearty cooperation. Nagko-cooperate po. Sa ating pong pag-cooperate dito sa gawain ng Panginoon, sa ating mga ginagawa, yung po ba ay galing sa puso natin o napipilitan lang tayo? Pag-involve sa mga ministries, pagtuturo sa mga kabataan, galing sa puso o napipilitan lang po tayo? Pagpunta dito sa loob pag-attend ng worship service, sa mga kabataan, baka napilitan lang tayo dahil kinukulit tayo ng mga magulang natin. Hindi galing sa puso. Mas maganda galing sa puso po natin. Okay? Galing sa puso. So punta tayo sa pang-7. At dito sa verse 46, and they
continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house. So hindi lang po sila dun sa templo nagbi-break ng tinapay at umiinom ng saro. Did eat their meat with gladness and singleness of heart. So nag-house to house po sila. Okay. So ginagawa natin ito, may naka-assign na linggo kung paano natin kung kailan natin gagawin. At sa araw na ito ay magkakaroon po tayo ng communion. So pag-alala sa ginawa po ng ating Panginoon Kristo. Pag-alala sa ipinreach ni Apostle Pedro doon po sa Acts chapter 2. So verse 46, and they continuing daily with one accord at the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. So makita natin dito, pangpito, na kapangyarihan ng gospel o kapangyarihan ng banal na spirito ay mayroon tinatawag na great jubilation, gladness of heart, praising God. Ito po yung resulta sa kanila ng Ebanghelyo. Okay? Kagalakan sa kanilang mga puso at patuloy na pagpupuri sa ating Diyos. Kamusta po ang ating pagiging Kristiyano? Ilang taon na tayong Kristiyano? Nakikita po ba sa ating lifestyle ang pagiging Kristiyano? O sa puso na lang? O kaya baka mabilang tayo sa mga tao dyan sa mundo na katulad na rin nila. Kaya hindi tayo mapagkamalan na Kristiyano. Baka secret agent po ang iba sa atin. Niligtas tayo ni Kristo para ipakita sa buhay natin kung sino po si Kristo. Nabasa ko po yung pinost ni Pastor James about glory. Ano ito? Dapat makita po sa buhay natin ang Diyos. Niligtas tayo para magningning. Okay. Yung sinasabi sa John chapter 16, okay, tayo ang gagamitin ng Holy Spirit para makorek itong mundo na ito na punong-puno ng kasamaan, punong-puno ng kasalanan. Sa pamamagitan natin, kikilos ang Holy Spirit at makikita nila ang kaluwalhatian ng Diyos. So ito isa pong paghahamon po sa atin. Okay. Sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Okay. Ini-encourage tayo ng Diyos na hindi lang sa puso dapat. Interesado ang Diyos sa puso natin. Pero tandaan natin, interesado din ang Diyos sa ating lifestyle. Na dapat sa ating ginagawa ay nakikita po yung Ebanghelyo. Okay. Na merong Diyos. Mayroong tagapagligtas, mayroong Panginoon sa ating buhay. Tayo po'y manalangin. Dakila namin Diyos, salamat po sa inyo pong kabutihan. Maraming salamat sa araw na ito na kung saan amin pong inaalala ang pagsimula ng church, amin inaalala ang pagbaba ng banal na spirito upang kumilos sa buhay ng makakarinig ng inyo pong Ebanghelyo sa iba't ibang mga lugar. So ito po isang hamon sa amin na sa aming pamumuhay bilang Kristiyano, hindi lang sa puso ang pagiging Kristiyano, kundi sa ating din pong mga lifestyle. So maraming salamat, Panginoon, na nawa maging mapagbantay kami sa aming mga kinikilos. Sa inyo pong papuri sa oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo na aming Diyos sa tagapagligtas. Amen.